Buti dumating na tong ano na to, switch na to. Meron palang ganitong switch. Ang mahirap kasi sa ganitong switch ng motor, limitado. So ito, high low, busina, tapos signal light. Meron man tayong switch ng mini driving light, pero minsan, kagaya ka sa akin, pag na-drive kasi ako, dito ako nakahawak para halos ma-estimate ko if in case sasabit na ako doon sa pag traffic. Tapos minsan pag bibiglang tatawid, napakalayo, di mo na maabot. Tapos may kasalubong ka na mataas yung ilaw, gusto mo siyang silawin din gamit ang yung mini driving light. Pipindot ka pa kung saan ka pa pipindot. Yung iba nandito yung mga mini driving light nila. Pipindot ka pa dyan. Hindi kagaya dito kung may ganitong gamit ka. Andito na yung busina, andito na yung signal light. Tapos yung iba nase-set up pa to para magkaroon ng hazard. Tapos andito na rin yung yung high low. Tapos ang kagandahan dito sa switch na to, pwedeng dito mo na kunin yung wire para sa yung mini driving light. So isang pirasong nakaganyan na lang. Ang kagandahan, mayroon ka pang flashing. So kung sakaling pwede mo itong ipaset up na mag-high na nakaganyan, tapos pag pindot mo lang, mayroon kang kasalubong na malakas yung ilaw, silawin mo rin, gamitan mo ng ganito. Kaya mura lang. Sa nag-iisip kung gaano kahaba ang wire nito, nasa 1 feet siguro ang haba nito or lagpas. Tapos ipapagawa mo na lang to sa mekaniko yung wire niya. Pero bubuksan ko to, tapos pakita ko sa inyo kung ano yung color coding, kung saan yung mga switches ng color coding ng wires na to. So ayan, ikaw, ba't mo papapahirapan yung sarili mong magpipindot ng ganito? Napakahirap nga naman. May kasalubong ka mataas yung ilaw, sisilawin mo kung saan ka papipindot. Hindi kagaya nung may ganito, ipindutin mo na lang dito sa So huwag ka mag-alala kasi ito naman standard ang sukat nito dito sa butas na to. So kakasya talaga yan sa dito nyo. So ano pang hinihintay mo? Bilhin mo na.